Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-loan katanungan. No? Pero sa ngayon, mga kaibigan, hindi po G-loan ang ating sasagutin. Ang ating sasagutin ngayon ay katanungan ng isa nating subscriber na si Benji Monakil na may kinalaman sa G-Gives. Pero bago yan mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel na merong 41,000 subscribers. Baka naman pwede mong gawing 100,000. Pa-subscribe naman po sa baba at pa-like na rin po ng video na ito. Ang katanungan ni Benji Monakil, sabi niya, DJ Chico, good morning po. Pwede po bang magtanong? Pag po ba na-delay ako ng bayad sa G-Gives, hindi na po ba ako makaka-reloan ulit sa mga susunod? Hindi. Hindi ko alam. Biro lang, Benji, ano? Alam mo, ang G-Gives ay nag-auto-deduct, no? Kapag ka-due date na natin at hindi tayo nakapagbayad, ito ay mag-auto-deduct sa iyong GCash wallet. Pero may mga pagkakataon na walang laman ang GCash wallet natin, kaya ito ay naglalapse o hindi nababayaran o kaya ay nagpa-past due. Sa mga pagkakataong ito, nakakaapekto po ito sa pagbaba ng ating G-score. May impact din po ito sa ating credit history o credit rating na ini-evaluate ni Fuse Lending. Ito ang magiging basehan nila kung kayo po ay bibigyan nila ng panibago o mas mataas na reloan or loan offer once na matapos mo po ito. Sa ibang pagkakataon naman, kapag nadidelay ng bayad, kung meron ka pang available credit limit sa iyong G-Gives o sa iyong G-Loan, ang ginagawa naman po ni Fuse Lending Inc. ay fino-frozen niya po ang iyong G-Gives o G-Loan dashboard. Halimbawa, meron ka pang 10,000 available limit. Nagamit mo yung 2,000. So, sa makatuwid, meron ka pang 8,000 available credit limit. Once na magkaroon ka ng past due o hindi ka nakabayad on time, ang gagawin ni Fuse Lending, i-freeze niya, temporarily suspended ang iyong dashboard sa G-Gives o kaya ay sa G-Loan. So sa tanong mo, makakapag-reloan pa kaya ulit ako sa mga susunod? Sa tingin ko, hindi ka na makaka-reloan ulit or hindi natataas ang loan offer sa iyo sa mga susunod because nagkaroon ka ng past due. Depende pa yan kung ilang days ang iyong past due. Siguro kung 1 day or 2 days, baka magkaroon ka pa ng loan offer. Pero kung tumagal ng 1 linggo, I doubt. Baka hindi ka na ma-offeran pa ni G-Gives o ni G-Loan. Ito po ang pwede ninyong gawin. Sa mga susunod mong monthly amortization o monthly due, I suggest magbayad ka ng ahead of time. Halimbawa, ang due date mo ay 15, at 13 pa lang magbayad ka na. Pero wag kang mag-a-advance full payment. Patunayan mo muna na kaya mong magbayad monthly ng advance. Pangalawa, subukan mong magdeposito o mag-cash in sa iyong GCash wallet ng at least 1,000 pesos na hindi mo withdrawin o ika-cash out. Pangatlo, magkarga ka sa iyong G-Save ng at least 50 or 100 or kung kaya mo 500. Ang hindi mo gagalawin. Ipagpatuloy ang mga gawaing ito at maaaring makatulong ito para mabigyan ka pa ng loan offer. Pwedeng sa G-Gives, bad record ka, pero sa G-Loan, pwede ka mabigyan ng offer. Benji, sana nakatulong ang videong ito para malinawan ng iyong mga katanungan. Samantala mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtitrade ng inyong TikTok Pay Later at Lazada Pay Later. Simple lang po ang paraan. Pumunta po kayo sa aking TikTok shop o sa aking Lazada shop at mag-check out po kayo ng mga redeemable cash cards. Hindi po real-time ang ating payout. Subalit,
makakatiyak kayo na tayo po ay lehitimo at hindi scammers. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.